Iyon ang halaga ng aming bahay pamilya. Ang bahay kung saan ko pinalaki ang aking nag-iisang anak na si Miguel. Ang bawat sulok nito may alaala niya. Ang bawat haligi, tila may bakas pa ng kanyang mga kamay. 20 taon kong iningatan ang bahay na iyon. 20 taon kong binuhay ang kanyang mga alaala sa loob ng mga pader na iyon. At noong nakaraang buwan, ibinenta ko ito. Ibinenta ko ang bahay, ang lahat ng kasangkapan, ang lahat ng pinaghirapan namin ng dati kong asawa, at ang lahat ng perang iyon, ang buong 20 milyong piso, ibinigay ko. Ibinigay ko sa isang pundasyon para sa mga ulila, isang lugar na hindi ko pa nararating sa mga taong hindi ko pa nakikilala. Wala akong itinira para sa sarili ko, maliban sa sapat na pera para sa isang maliit na apartment na mauupahan. Marahil iniisip ninyo, nabaliw na ba ang matandang ito? Bakit niya gagawin ang isang bagay na ganoon kasukdulan? Ginawa ko iyon dahil sa mga salitang binitawan sa akin ng sarili kong pamilya. Mga salitang mas masakit pa sa punyal. Dumating sila sa bahay isang hapon ng linggo, ang dati kong asawa, kasama ang bago niyang pamilya. 20 taon na rin mula nang iwan niya ako, 3 taon pagkatapos naming ilibing si Miguel. Sabi niya, hindi na niya kaya ang bigat ng kalungkutan. Kailangan niya raw magsimulang muli. At nagawa nga niya. Habang ako, naiwan ako sa nakaraan, kasama ang multo ng aming anak. Umupo sila sa sala sa mismong sopa kung saan dati naming pinapanood ni Miguel ang kanyang mga paboritong pelikula. Tiningnan nila ang paligid, ang mga lumang litrato sa dingding, ang mga tropeyo ni Miguel mula sa eskwela, lahat ay nandoon pa. Itay, sabi ng dati kong asawa sa isang boses na pilit pinapakalma, panahon na siguro para magpatuloy ka na. Hindi ako sumagot. Alam ko na kung saan patungo ang usapang ito. 20 taon na, David, sabi niya. Hindi na babalik si Miguel. Itong bahay, itong mga gamit, pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Ang kanyang bagong asawa, isang lalaking hindi kailanman nakilala ang aking anak, ay tumango-tango na parang naiintindihan niya ang lahat. Malaki ang halaga ng bahay at lupa na to ngayon, sabi niya. Kung maibebenta natin ito, makakapagsimula ka ulit. Makakakuha ka ng magandang kondo at ang matitira pwede ng paghatian. Doon ko naramdaman ang pagkirot, paghatian. Ang bahay na binuo ko para sa pamilya ko, ang santuwaryo ng mga alaala ng anak ko para sa kanila, ay pera na lang, isang ari-arian na kailangang likidahin. Hindi ko ibebenta ang bahay na ito sa mahinahon kong sabi. Ito na lang ang natitira sa akin mula kay Miguel. Biglang nagbago ang timpla ng dati kong asawa. Nawala ang pagkukunwari. David, ano ba? Sigaw niya. Hanggang kailan ka magkakaganyan? Mukha ka ng ermitanyo rito. Ang kwarto niya, hindi mo pa rin ginagalaw. Pati ang bill ng telepono niya, binabayaran mo pa rin daw? You know, 1,500 piso kada buwan para sa isang numerong patay na. Kabaliwan na, yan. Walang utang na loob. Iyon ang salitang pumasok sa isip ko. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos ko, para sa kanila, isa na lang akong matandang pabigat na nabubuhay sa nakaraan. Nakalimutan na nila ang sakit, nakalimutan na nila si Miguel. Ako na lang ang natitirang tagapag-alaga ng kanyang alaala at ngayon gusto pa nilang kunin iyon sa akin. Hindi nyo naiintindihan, pakiusap ko, ang hindi namin maintindihan ay kung bakit mo pinipiling maging miserable. Sagot niya, kung ayaw mong ibenta, sige. Pero huwag kang aasa ng tulong mula sa amin. Pagod na kaming unawain ka. Umalis sila na galit. Iniwan nila akong mag-isa sa sala, napapaligiran ng mga multo ng masayang pamilya na minsan ay meron kami. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa dilim, gumawa ako ng desisyon. Tama sila sa isang bagay. Ang bahay na ito ay naglalaman ng nakaraan, ngunit hindi ito para sa kanila. Hindi para sa kanilang kasakiman. Ang pagmamahal ko kay Miguel ay hindi pwedeng sukatin ng pera. Kung ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon, kung gayon ang halagang iyon ay dapat mapunta sa isang bagay na may kabuluhan. Isang bagay na magbibigay ng pag-asa, hindi ng kasakiman. Kinabukasan, tinawagan ko ang isang real estate agent. Sa loob ng 1 linggo, may bumili na.
At sa araw na nakuha ko ang tseke, ang buong 20 milyong piso, idiniretso ko ito sa bangko at inilipat sa account ng foundation. Akala nila iyon na ang katapusan. Akala nila sa pagkawala ng bahay tuluyan na akong susuko. Akala nila sa wakas natalo na nila ang matandang nabubuhay sa alaala ng kanyang patay na anak. Ngunit hindi nila alam na iyon pala ang simula. Hindi nila alam na ang universo o ang Diyos ay may ibang plano. Hindi nila alam na ang pagmamahal na hindi namamatay ay may kakayahang gumawa ng himala. At ang himalang iyon ay darating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Isang tawag na magpapatunay na hindi ako baliw. Isang tawag na babago sa lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa buhay at sa kamatayan. Isang tawag mula sa numerong 20 taon kong binayaran, naghihintay, nang hindi ko alam kung ano ang hinihintay ko. Ito ang kwento kung paano sa pinakamadilim na sandali ng aking buhay. Nang talikuran na ako ng lahat, sumagot ang aking anak mula sa kabilang buhay. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa ating channel. At kung maari, i-comment nyo po sa ibaba kung taga saan kayo nanonood. Gusto naming malaman kung hanggang saan umaabot ang aming mga kwento. Salamat po. 20 taon, 2 dekada, isang mahabang panahon ng katahimikan na bumalot sa buhay ko. Ang bawat araw ay isang anino lamang ng nakaraan, isang paulit-ulit na paggising, pagtatrabaho, at pagtulog sa isang bahay na puno ng alaala ngunit walang buhay. Ang bawat sulok ay may kwento, ang bawat gamit ay may bakas ng mga kamay na matagal nang wala. Ang katahimikan ay naging kasama ko. Isang malamig na yakap sa bawat gabi, isang katahimikang binasag lamang ng mahinang ugong ng ref sa kusina o ng paminsan-minsang pagaspas ng hangin sa mga dahon sa labas ng aking bintana. Ang katahimikang iyon ang naging musika ng aking pagluluksa, ngunit sa gabing iyon, ang lahat ay nagbago. Ang orasan sa aking tabi ay nagpapakita ng duwadak Schwarzfatusee ng madaling araw. Oras na kung saan ang buong mundo ay tila humihinto sa pag-ikot, kung saan ang mga panaginip at bangungot ay naghahalo. Gising na gising ako, nakatitig sa kisame, iniisip ang mga bagay na sanay nangyari, ang mga salitang sanay na sabi ko. Ganito naman palagi. Ang madaling araw ang aking kalbaryo, ang oras kung kailan ang mga multo ng nakaraan ay malayang dumadalaw. Ngunit ang multo na dumalaw sa gabing iyon ay hindi isang alaala lamang. Ito ay isang tunog, isang matinis, pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang tunog ng aking lumang telepono. Sa una, inakala kong imahinasyon ko lang. Sino naman ang tatawag sa ganitong oras? Marahil ay isang maling numero o isang desperadong telemarketer na naligaw ng oras. Ngunit hindi ito tumigil. Patuloy ito sa pagriring, isang walang tigil na paalala na may isang taong nasa kabilang linya. Dahan-dahan akong bumangon. Ang aking mga buto ay tumutunog sa bawat galaw. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa inis. Kinapa ko ang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Hindi ko na kailangang buksan ang ilaw para makita ang screen. Ang liwanag nito ay sapat na upang masilaw ang aking mga mata sa dilim. At doon, sa screen, nakita ko ang isang pangalan na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Isang pangalan na 20 taon ko nang hindi nakikitang umiilaw sa kahit anong telepono, Michael. Ang pangalan ng aking anak. Ang aking si Michael, nabitawan ko ang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog, ngunit hindi ko ito narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang ugong sa aking mga tainga. Imposible, ito ay isang masamang biro. Marahil ay isang technical glitch, isang pagkakamali sa sistema, o baka naman nababaliw na ako. Ang kalungkutan ay may kakayahang maglaro sa isipan ng isang tao at marahil ito na ang paraan ng aking isip upang tuluyan ng sumuko. Pinulot ko ang telepono, nanginginig ang aking mga kamay. Umiilaw pa rin ito, nagpapakita ng parehong pangalan. Ang tawag ay hindi napuputol. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang tawa niya noong siya ay bata pa, ang kanyang mga pangarap na maging isang engineer, ang huling beses na nakita ko siyang ngumiti. Bago siya umalis sa bahay sa araw na iyon, ang sakit,
na akala ko'y manhid na ay biglang naging sariwa, parang isang sugat na muling binuksan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sa kabila ng takot, may isang maliit na bahagi sa akin, isang desperadong bahagi na gustong maniwala, isang bahagi na gustong marinig muli ang kanyang boses. Kahit sa huling pagkakataon, pinindot ko ang berdeng buton, dahan-dahan kong inilapit ang telepono sa aking tainga. Ang aking paghinga ay mabigat at nanginginig, katahimikan. Sa una, wala akong narinig kundi ang static, ang tunog ng kawalan sa pagitan ng dalawang mundo. Inakala ko, tapos na, isang pagkakamali lang talaga. Ngunit pagkatapos, may narinig ako, isang mahinang paghinga, isang paghinga na puno ng takot. At pagkatapos isang boses na mas malalim kaysa sa huli kong naaalala, ngunit walang duda, sa kanya iyon. Isang boses na nagmumula sa kabilang buhay. Tatay, tanong ng boses, nanginginig at puno ng pagkalito. Tatay, nasan po ako? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang isang punyal. Hindi ito isang alaala, hindi ito isang panaginip, ito ay totoo. Ito ang boses ng aking anak, ang aking si Michael. Ngunit paano nangyari ito? Wala akong maisagot. Ang aking lalamunan ay tila nagsara, ang aking mga labi ay ayaw bumuka. Ang tanging nagawa ko ay humawak ng mahigpit sa telepono, na para bang ang pagbitaw dito ay nangangahulugan ng pagkawala niya muli sa pangalawang pagkakataon. Narinig ko ang kanyang paghinga sa kabilang linya, mabilis at nag-aalala. Tatay, madilim po dito. Hindi ko alam kung nasaan ako. Tulungan niyo po ako. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ang uri ng takot ng isang batang naliligaw sa dilim. Ngunit hindi na siya bata at dapat ay nasa isang lugar na siya kung saan wala ng takot at dilim. Ang 20 taon ng pagluluksa, ng pagtanggap, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa buhay at kamatayan ay biglang binaliktad. Ang sugat na akala ko'y naghilom na ay bumuka, hindi lamang nagdurugo, kundi nagliliyab sa isang apoy ng imposible at nakakatakot na pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang tanging alam ko ay naririnig ko ang boses ng aking anak. Isang tawag mula sa isang numerong matagal ng patay, isang bulong mula sa kabilang panig ng libingan. At sa gabing iyon, sa gitna ng madilim at tahimik na bahay, ang katahimikang kasama ko sa loob ng 20 taon ay hindi na kailanman bumalik. Pinalitan ito ng isang tanong, isang nakakabaliw na tanong na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng aking isipan. Buhay ba ang anak ko? Nang matapos ang tawag, hindi ito natapos sa isang paalam. Bigla na lang naputol. Ang boses ni Michael ay nawala at pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nanatili akong nakaupo sa gilid ng kama, hawak pa rin ang telepono na parang isang banal na relikya. Ang init ng plastik ay tila dumidikit sa aking balat. Ang aking isipan ay isang magulong bagyo. Paulit-ulit kong naririnig ang kanyang boses, "Tatay, nasaan po ako?" Ang mga salitang iyon ay nakaukit na sa aking utak, isang tatak na hindi mabubura. Nababaliw na ba ako? Ito ang unang tanong na pumasok sa isip ko. Marahil ang lahat ng ito ay isang guni-guni lamang, isang produkto ng aking matinding pangungulila. Ang isip ng isang matandang nag-iisa ay marupok. Marahil ay nananaginip ako ng gising. Isang panaginip na sobrang totoo, sobrang malinaw. Ngunit ang telepono sa aking kamay ay malamig at matigas. Totoo ito. Ang pagtibok ng aking puso na halos bumasag sa aking dibdib ay totoo. Ang pawis na namumuo sa aking noo ay totoo. Kailangan ko ng patunay. Kailangan kong malaman kung ang tawag na iyon ay isang ilusyon o isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang call log ng telepono. Bawat pagpindot ay isang pakikipaglaban sa takot. Takot na baka wala akong makita. Takot na baka may makita ako. At doon, sa pinakataas na bahagi ng listahan, nakasulat sa malinaw na digital na letra ang katotohanang sabay na nagbigay sa akin ng pag-asa at lagim. Michael Reyes, papasok na tawag. 2:47 a.m.
Tagal 9 minuto at 43 segundo. Hindi ito panaginip. Ang tawag ay totoong nangyari. 9 minuto at 43 segundo. Sapat na panahon upang baliktarin ang aking mundo. Ngunit paano? Ang kanyang numero ay dapat na deactivated na. Ang kanyang SIM card ay matagal nang nawala kasama ng iba pa niyang mga gamit na nakatago sa isang baul sa ilalim ng aking kama. Ang lohika ay sumisigaw na imposible ito. Ngunit ang ebidensya ay nasa harapan ko, umiilaw sa dilim. Hindi ako nakatulog. Paano ako makakatulog? Nagtimpla ako ng kape, ngunit hindi ko ito ininom. Naglakad-lakad ako sa sala, pabalik-balik, na para bang ang paggalaw ay makakatulong upang ayusin ang mga nag-aaway na piraso sa aking isipan. Ang bawat anino ay tila may hugis, ang bawat tunog ng gabi ay tila isang bulong. Hinintay ko ang pagsikat ng araw na may pag-asa at takot. Ang liwanag ng umaga ay palaging nagbibigay ng kalinawan, ngunit sa umagang iyon, natatakot ako sa kung anong kalinawan ang ibibigay nito. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa aking bintana, alam ko na ang kailangan kong gawin. May isang lugar na kailangan kong puntahan. Isang lugar na magbibigay sa akin ng pisikal na katotohanan, isang angkla sa gitna ng aking naguguluhang isipan. Nagmaneho ako papunta sa sementeryo. Ang daan ay pamilyar sa akin. Bawat linggo, sa loob ng 20 taon, binabaybay ko ang daan na ito. Ito ang aking ritual, ang aking penitensya. Ngunit sa araw na ito, ang bawat kilometro ay tila mas mahaba. Ang bawat puno na nadadaanan ko ay tila mga tahimik na saksi sa aking kabaliwan. Ang mga taong naglalakad sa kalsada, papunta sa trabaho o sa palengke, ay nabubuhay sa isang normal na mundo. Isang mundo kung saan ang mga patay ay nananatiling patay. Naiinggit ako sa kanila. Pagdating ko sa sementeryo, ang hamog ng umaga ay nakayakap pa sa mga damo at mga lapida. Tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga ibon. Dahan-dahan akong naglakad sa mga pamilyar na landas. Ang aking mga sapatos ay lumilikha ng tunog sa mamasa-masang lupa. At doon sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakita ko ito. Ang puntod ng aking anak. Walang nagbago. Ang marmol na lapida ay naroon pa rin, malamig at matatag. Ang kanyang pangalan ay malinaw na nakaukit, Michael Reyes. Ang mga petsa na nagsasabi ng kanyang maikling buhay ay naroon pa rin. Ang lupa sa ibabaw ng kanyang kabaong ay hindi nagalaw. Ang mga bulaklak na inalay ko noong nakaraang linggo ay nalanta na, isang simbolo ng paglipas ng panahon at ng kawalang hanggan ng kamatayan. Hinaplos ko ang malamig na bato. Ito ang katotohanan, ito ang realidad. Ang aking anak ay narito, 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Dito siya natapos, dito ko siya iniwan. Ngunit paano ko maipapaliwanag ang tawag? Paano ko maipapaliwanag ang digital na patunay sa aking telepono laban sa pisikal na patunay na ito sa aking harapan? Ang dalawang katotohanan ito ay hindi maaaring parehong umiral, ngunit sa aking mundo umiral sila. Isang tawag mula sa isang numerong patay, isang libingang hindi nagalaw. Ang aking isipan ay napunit sa dalawa. Isang bahagi ay sumisigaw na ako ay biktima ng isang napakalupit na panlilinlang o ng aking sariling pagkasira ng ulo. Ang kabilang bahagi, ang puso ng isang ama, ay kumakapit sa isang imposible na kasisilaw na sinag ng pag-asa. Umupo ako sa damuhan sa tabi ng kanyang puntod habang ang araw ay dahan-dahang tumataas sa kalangitan. Ang init nito ay hindi umabot sa aking nanlalamig na balat. Ang misteryo ay mas lumalim. Hindi ito isang simpleng tanong kung panaginip pa o katotohanan. Ito ay isang banggaan ng dalawang mundo at ako ay nasa gitna, nalilito, natatakot at nag-iisa. Kung ang tawag ay totoo at ang libingan ay totoo, ano ang ibig sabihin nito? Nasaan ang aking anak? Ang tanong na iyon, na una niyang ibinato sa akin, ay ngayon ang tanong na bumabagabag sa bawat hibla ng aking pagkatao. Nasaan ka, anak ko, nasaan ka? 3 araw. 3 araw na parang 3 taon. Ang bawat oras ay gumagapang na may dalang bigat at kawalan ng katiyakan. Hindi na ako bumalik sa trabaho.
Hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag mula sa aking mga kapatid at kaibigan na nagtatanong kung bakit hindi ako nagpaparamdam. Ano ang sasabihin ko sa kanila na nakatanggap ako ng tawag mula sa aking yumaong anak? Tatawanan lang nila ako o mas masahol pa, kaaawaan. Sasabihin nilang tuluyan na akong nawala sa katinoan dahil sa kalungkutan. Kaya pinili kong manahimik, pinili kong harapin ang kabaliwang ito ng mag-isa. Ang aking telepono ay naging isang extension ng aking kamay. Dala ko ito kahit saan, sa banyo, sa kusina. Hindi ko ito binibitawan. Bawat ilang minuto tinitingnan ko ito, umaasang may bagong tawag, isang bagong mensahe. Ngunit wala, katahimikan lamang. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa dati. Dahil ngayon alam ko na posibleng mabasag ito. At ang paghihintay sa pagbasag na iyon ay isang uri ng pagpapahirap. Natutulog ako ng manaka-naka, laging napuputol ng maliliit na ingay. Ang bawat pag-ring ng telepono sa isang pelikula sa telebisyon ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Ang aking mundo ay lumiit. Ito na lamang ang 4 na sulok ng aking bahay at ang maliit na screen ng aking telepono. Ang pag-asa at pagdududa ay naglalaban sa loob ko. May mga sandali na kinukumbinsi ko ang aking sarili na isang malupit na prank lang ang lahat. Marahil ay may nakakuha ng lumang numero, isang taong alam ang aking kasaysayan, at pinaglalaroan ang aking damdamin. Ngunit sino? At bakit? At paano nila nagaya ang boses ni Michael? Ang boses na iyon, imposibleng magkamali. At sa 3 araw, bago pa man magbukang liwayway, nangyari ulit ito. Ang pamilyar na tunog ng pag-ring ay muling pumuno sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagulat. Handa ako. Sa isang kisap mata sinagot ko ang tawag. Michael? Ang nasabi ko kaagad. Ang aking boses ay basag at puno ng pananabik. Tatay! Sagot ng boses sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mas desperado ngayon, mas mahina na parabang nauubusan na siya ng lakas. Tatay, nakahanap ako ng isang bagay. Ano iyon, anak? Ano ang nakita mo? Sabihin mo sa akin. Pakiusap ko, halos pasigaw. May narinig akong kaluskos sa kabilang linya na parabang may binabasa siya. May address dito, tatay. Nakasulat sa isang lumang sobre. Nag-atubili siya. Apartment numero 8, 4247 Riverside Drive, Barangay San Roque, Daet. Ang pangalan ng lugar ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon ay sa probinsya ng Camarines Norte. Isang malayong lugar, 8 oras na biyahe mula dito sa Maynila. Hindi kami kailanman nagkaroon ng kamag-anak o kaibigan doon. Ang lugar ay ganap na banyaga sa amin. Michael, sigurado ka ba dyan? Ulitin mo, anak, sabi ko, habang nanginginig kong isinusulat ang address sa isang piraso ng papel. Inulit niya ang address, bawat salita ay malinaw sa kabila ng hina ng kanyang boses. Tatay, kailangan niyo pong pumunta. Pakiramdam ko malapit na. At biglang naputol ang linya. Muli katahimikan. Tinawagan ko pabalik ang numero, paulit-ulit, ngunit wala. Isang recorded na boses lamang ang sumasagot, sinasabing ang numerong ito ay hindi na ginagamit. Ngunit mayroon na akong isang bagay na wala ako dati. Isang konkretong impormasyon, isang address, isang palatandaan. Alam kong kailangan kong patunayan kung totoo ito. Tumawag ako sa kumpanya ng telepono. Pagkatapos ng mahabang paghihintay at pakikipag-usap sa iba't ibang ahente, nakausap ko ang isang supervisor. Ipinilit ko, nakiusap ako na tingnan nila ang record ng numero ni Michael. Pagkatapos ng ilang minutong pag-check, bumalik ang supervisor sa linya. Ang kanyang boses ay mabait ngunit matatag. Sir Ricardo, sabi niya, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Ngunit ayon po sa aming sistema, ang numerong ito ay na-deactivate halos 20 taon na ang nakalipas. Imposible pong makatanggap kayo ng tawag mula rito. Baka po nagkaroon lang ng ghost call or system error. Pero nakausap ko siya. 2 beses na giit ko. Sir, wala po kaming record ng anumang papasok na tawag sa inyong numero mula sa linyang iyan. Paumanhin po, pero wala na po kaming magagawa. Pagkatapos ng tawag na iyon, dapat sana ay sumuko na ako. Ang kumpanya mismo ang nagsabing imposible ito. Ang lahat ng lohika,
Lahat ng ebidensya sa totoong mundo ay sumisigaw na ito ay isang pagkakamali. Ngunit hawak ko ang papel na may address. Ito ang tanging pag-asa na mayroon ako, isang pag-asa laban sa buong mundo. Tumingin ako sa paligid ng aking tahimik na bahay, ang mga litrato sa dingding, ang mga alaala. Ano ang mawawala sa akin? Ang aking buhay ay matagal nang tumigil sa pag-usad. Kung ito ay isang maling pag-asa, haharapin ko ang kabiguan. Ngunit kung may kahit isang katiting na tsansa, isang maliit na posibilidad na ang lahat ng ito ay totoo, hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung hindi ko susubukan. Ibinasura ko ang lahat ng pag-aalinlangan. Ibinasura ko ang lohika. Pinili kong maniwala sa boses ng aking anak. Pinili kong maniwala sa imposible. Nag-impake ako ng isang maliit na bag, damit para sa ilang araw, kaunting pera, at ang lumang mapa ng Pilipinas. Kinuha ko ang susi ng aking luma, ngunit matatag pa ring kotse. Bago ako umalis, tumayo ako sa harap ng litrato ni Michael sa ibabaw ng telebisyon. Ang kanyang ngiti noong high school puno ng buhay at mga pangarap. Pupuntahan kita, anak, bulong ko. Kung nasan ka man hahanapin ka ni tatay. At sinimulan ko ang mahabang biyahe. Isang 8 oras na paglalakbay patungo sa isang misteryosong address, patungo sa isang katotohanang hindi ko pa alam kung kaya kong harapin. Ang 8 oras na biyahe mula Maynila patungong Daet ay isang paglalakbay hindi lamang sa distansya, kundi pati na rin sa panahon at alaala. Habang ang magulong tanawin ng syudad ay dahan-dahang napapalitan ng mga luntiang bukirin at malalayong kabundukan ng probinsya, ang aking isipan ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naalala ko ang mga road trip namin ni Michael noong bata pa siya, ang kanyang maliliit na kamay na nakaturo sa bawat baka o kalabaw na aming nadadaanan, ang kanyang walang katapusang mga tanong tungkol sa lahat ng bagay. Ang mga alaalang iyon ay parehong matamis at masakit. Bawat kilometrong tinatakbo ng kotse ay 1 kilometrong papalapit sa isang hindi alam na hinaharap at 1 kilometrong papalayo sa pamilyar na kalungkutan na aking kinasanayan. Sa bawat oras na lumilipas, ang pag-asa at takot ay naghahalinhinan sa aking puso. Paano kung pagdating ko doon ay wala naman pala? Isang bakanting lote, isang maling address. Paano kung ito ay isang patibong? Ngunit sa tuwing iisipin ko ang takot sa boses ni Michael, nawawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Bilang isang ama, iisa lang ang maaari kong gawin, ang sundan ang tawag ng aking anak. Gabi na nang marating ko ang bayan ng Daet. Ginamit ko ang aking lumang mapa at nagtanong-tanong sa mga lokal hanggang sa matunton ko ang Riverside Drive. Isang tahimik na kalsada ito, malapit sa isang ilog gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan nito. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay mahina, nagbibigay ng isang misteryosong anino sa mga puno sa gilid ng daan. Dahan-dahan kong minaneho ang kotse, hinahanap ang numerong 4247. Ang aking puso ay kumakabog na parang tambol. At sa wakas nakita ko ito, ngunit ang aking puso ay lumubog. Ang gusali sa 4247 Riverside Drive ay hindi isang ordinaryong apartment complex. Ito ay isang abandonadong istruktura. Luma, sira-sira, at mukhang matagal nang walang nakatira. Ang mga bintana ay basag o tinakpan ng makakapal na tabla. Ang pintura ay natutuklap at ang mga halaman ay gumagapang na sa mga pader. May isang malaking karatula sa harap, Condemned, No Trespassing. Ito na ba yon? Isang biro? Nagkamali ba si Michael? Ang pag-asang nagtulak sa akin sa loob ng 8 oras ay biglang naglaho na parang bula. Ipinark ko ang kotse sa kabilang kalsada at pinagmasdan ng gusali. Mukha itong isang bangkay ng isang gusali, isang monumento sa mga nakalimutang pangarap. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Hindi pa. Lumabas ako ng kotse at maingat na tumawid sa kalsada. Nilapitan ko ang bakod na nakapalibot dito. May isang bahagi na sira, sapat na malaki upang makapasok ang isang tao. Sa kabila ng panganib, pumasok ako. Ang hangin sa loob ng compound ay mabigat at amoy luma. Amoy alikabok, nabubulok na kahoy at nababasang lupa. Naglakad ako sa paligid ng gusali, naghahanap ng kahit anong senyales ng buhay. Wala.
Ang lahat ay tahimik at patay, ngunit habang papalapit ako sa likurang bahagi, may napansin akong kakaiba. Sa gitna ng lahat ng sira at dumi, may isang pinto, ang pinto ng apartment numero 8. Hindi ito katulad ng iba. Ang kahoy nito ay malinis at barnisado. Ang tansong numero 8 ay makintab. Mayroon itong bago at malinis na doormat sa harap. Taliwas na taliwas ito sa pagkabulok ng buong paligid para itong isang buhay na bulaklak sa gitna ng isang patay na hardin. Nanginginig akong lumapit sa pinto. Kumatok ako. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, ngunit walang sumagot. Sinubukan kong pihitin ang doorknob. Sa aking pagkagulat, hindi ito nakalock. Dahan-dahan, itinulak ko ang pinto. Ang aking mga mata ay sumalubong sa isang apartment na ganap na kabaligtaran ng itsura ng gusali sa labas. Malinis ito, maayos ang mga gamit. May amoy ng bagong lutong kape at bulaklak. Ang mga muebles ay simpleng ngunit alagang-alaga. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa ibang dimensyon. Naglakad ako papasok, ang bawat hakbang ay maingat. Walang tao. "Michael?" Tawag ko, mahina ang aking boses, walang sumagot. At doon, sa dingding ng sala, nakita ko ang mga litrato na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo sa pangalawang pagkakataon. Nandoon ang mga pamilyar na larawan, isang litrato namin ng aking yumaong asawa noong aming kasal. Isang litrato ko habang karga si Michael noong siya ay sanggol pa. Isang litrato ng buong pamilya sa isang outing sa beach. Ito ang mga litrato mula sa aming bahay. Paano napunta ang mga ito rito, ngunit ang mga sumunod na litrato ang nagpabagsak sa aking mga tuhod. May isang litrato ni Michael na nakasuot ng toga at graduation cap, hawak ang isang diploma. Hindi ito nangyari, namatay siya bago pa man siya makapagtapos ng kolehiyo. Sa tabi nito, isang litrato niya kasama ang mga kaibigan sa isang bar. Mukha siyang nasa mga 25 anyos, tumatawa ng malakas. At sa tabi nito, isa pa. Si Michael nasa dalampasigan, mas matanda na, marahil ay nasa 30 na. May mga guhit na sa gilid ng kanyang mga mata, mga guhit ng edad at karanasan. Nakangiti siya sa kamera, isang ngiting puno ng kapayapaan, isang ngiting hindi ko na nakita sa loob ng 20 taon. Ito ang mga litratong imposible. Mga larawan ng isang buhay na hindi niya nabuhay. Mga bintana sa isang katotohanang hindi dapat umiral. Hinawakan ko ang huling litrato, ang aking mga daliri ay nanginginig habang dumadampi sa malamig na salamin. Sino ang lalaking ito sa litrato? Ito ba ang aking anak? Kung oo, nasan siya ngayon? At kung ito ang kanyang apartment, sino ang nag-aalaga nito? Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking mga tanong ay nagkaroon ng mas marami pang tanong. Ang misteryo ay hindi nalutas. Ito ay mas lalo pang lumaki, naging isang halimaw na bumalot sa aking buong pagkatao. Nasa loob ako ng bahay ng isang multo o ng isang himala. At hindi ko alam kung alin sa dalawa ang mas nakakatakot. Ang aking mga tuhod ay bumigay. Napaluhod ako sa sahig na gawa sa kahoy ng apartment numero 8. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa mga litratong hindi dapat umiral. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Sa paligid ko, ang apartment ay tahimik, maayos at payapa. Ngunit sa loob ko, isang digmaan ang nagaganap. Isang digmaan sa pagitan ng nakikita ng aking mga mata at ng alam ng aking puso sa loob ng 20 taon. Ang mga litrato ay isang testamento sa isang buhay na hindi ko nasaksihan. Ang aking anak, nagtapos ng kolehiyo, ang aking anak, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Ang aking anak, bilang isang lalaki, hindi isang alaala ng isang teenager. Paulit-ulit kong tinitigan ang kanyang mukha sa huling litrato, ang mga mata niya. Iyon pa rin ang mga mata ng aking si Michael. Mayroon silang parehong kislap, parehong lalim. Ngunit ang mga linya sa paligid nito, ang bakas ng araw sa kanyang balat, ang bahagyang pag-urong ng kanyang buhok. Ang mga ito ay pag-aari ng isang estrangherong may mukha ng aking anak. Ang sakit at pagkalito ay halos hindi ko na makayanan. Dito, sa sahig na ito, naramdaman ko ang bigat ng 20 taon. 20 taon ng pag-iyak sa isang puntod na marahil ay laman ng maling tao.
Ang isiping iyon ay mas nakakatakot kaysa sa mismong kamatayan. Kailangan kong tumayo, kailangan kong maghanap ng iba pang kasagutan. Ang mga litrato ay isang bahagi lamang ng palaisipan. Kung sino man ang nakatira dito, ang kanyang kwento ay dapat na nasa mga dingding na ito. Dahan-dahan, gamit ang isang silya bilang suporta, itinayo ko ang aking sarili. Ang aking mga binti ay nanghihina, ngunit ang aking determinasyon ay nagsisimulang mag-apoy. Sinimulan kong suriin ang apartment ng mas maigi. Hindi bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang ama na naghahanap ng mga piraso ng nawawalang kaluluwa ng kanyang anak. Tiningnan ko ang mga libro sa isang maliit na estante. Karamihan ay mga nobela at mga libro tungkol sa kasaysayan. Wala ni isa man sa mga engineering books na kinahihiligan ni Michael noon. Sa kusina, ang mga pagkain sa ref ay simple at pang-isahang tao lamang. Isang karton ng gatas, ilang itlog, mga gulay. Ang lahat ay nagpapahiwatig ng isang tahimik at simpleng buhay. Ang aking paghahanap ay nagdala sa akin sa isang maliit na silid-tulugan. Ang kama ay maayos na natutupi. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi nito, may isang lampara, isang baso ng tubig, at isang maliit, kahoy na kahon. Para akong may naramdamang kuryente nang makita ko ang kahon. Dahan-dahan akong lumapit dito. Ang disenyo nito ay simple, ngunit mukhang lumana. Binuksan ko ito. Sa loob may dalawang bagay lamang, isang luma at lukot na sobre at isang pitaka na gawa sa katad. Unang kinuha ko ang sobre, wala itong pangalan o address. Ngunit nang makita ko ang sulat kamay sa loob, ang aking paghinga ay muling naputol. Kilala ko ang sulat na iyon, kahit na bahagyang nagbago, kahit na mas naging matatag, ito pa rin ang sulat kamay ng aking anak. Ito ang paraan ng pagsulat niya ng letrang M. Ito ang paraan ng pagkurbada niya ng letrang L. Sa loob ng 12 taon, binasa ko ang kanyang mga assignment at mga liham. Imposibleng magkamali ako. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang papel. Ang liham ay hindi mahaba. Sa kung sino man ang makakabasa nito, panimula ng liham. Ang pangalan ko ay Marcus Powell. Ayon sa mga papeles na ibinigay sa akin, ako ay 38 taong gulang. 19 na taon na ang nakalilipas, nagising ako sa isang ospital dito sa Camarines Norte. Wala akong maalala. Wala akong pangalan, walang nakaraan. Ang tanging dala ko ay ang mga sugat mula sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Isang John Doe, iyon ang tawag nila sa akin. Napahawak ako sa mesa para suportahan ang aking sarili. Isang aksidente, ang parehong aksidente. Isang mabait na social worker ang tumulong sa akin dahil walang naghahanap sa akin at dahil hindi ako makilala, binigyan nila ako ng bagong pangalan, Marcus Powell. Tinulungan nila akong magsimula ng bagong buhay. Nagtrabaho ako sa iba't ibang lugar, natutong mamuhay muli. Ngunit sa lahat ng mga taon na iyon, mayroong isang malaking butas sa aking pagkatao. May mga gabi na nananaginip ako ng ibang buhay. Isang buhay sa Maynila. May nakikita akong mukha ng isang babae at isang lalaki. Ang aking mga magulang, sa palagay ko. May naririnig akong ibang pangalan na itinatawag sa akin, Michael. Hindi ko sigurado. Napaluha ako, Michael, naaalala niya. Kahit sa panaginip lang, hindi ko alam kung bakit ko isinusulat ito. Marahil ay para sa aking sarili upang ipaalala sa akin na bago pa man ako naging si Marcus, ako ay isang tao. Isang taong may nakaraan na hindi ko na mahanap. Kung sakaling may mangyari sa akin, gusto kong malaman ng mundo na may isang kaluluwang naligaw dito. Nagpapasalamat ako sa buhay na mayroon ako ngayon, ngunit gabi-gabi ipinagdarasal ko pa rin na sana ay may makaalala sa akin. Ibinaba ko ang sulat. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Siya nga, buhay ang anak ko. Ngunit hindi niya ako kilala, hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ang katotohanan ay isang matamis na lason. Ang kagalakan na buhay siya ay kasabay ng matinding kirot na siya ay nawala sa amin sa ibang paraan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ko ang pitaka. Ang katad nito ay lumana at gasgas na sa paggamit. Binuksan ko ito. Sa loob, may ilang perang papel, marahil ay nasa 1,000 piso.
may ilang resibo, at sa isang maliit na plastic window, isang driver's license. Ang pangalan, Marcus L. Powell. Ang address, 4247 Riverside Drive, Bree, San Roque, Daet. Ang petsa ng kapanganakan, isang petsang banyaga sa akin. Ngunit ang larawan ang nagpatunay sa lahat. Ito ang mukha ng lalaki sa huling litrato sa dingding. Mas matanda, mas pagod, ngunit walang duda, si Michael, ang aking anak, na may pangalan ng ibang tao. Ang misteryo ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Hindi siya namatay. Nagkaroon siya ng amnesia. Napadpad siya dito malayo sa amin. At sa loob ng 20 taon, nabuhay siya ng ibang buhay, habang kami ay nagluluksa sa isang buhay na akala namin natapos na. Ang bigat ng pagkaunawang ito ay napakalaki. Ngunit kasabay nito, isang bagong determinasyon ang nabuo sa akin. Hindi na ako isang amang nagluluksa sa isang patay na anak. Ako na nga ko na ay isang amang hahanapin ang kanyang buhay, ngunit nawawalang anak. Hawak ko na ang kanyang pangalan, Marcus Powell. At hahanapin ko siya, ibabalik ko ang kanyang mga alaala, ibabalik ko si Michael. Hawak ang driver's license ni Marcus Powell at ang sulat na puno ng kalituhan, umupo ako sa maliit na sofa sa sala. Ang amoy ng kape na kanina, tila nagbibigay ginhawa, ay ngayo, parang nanunuot at nagpapaalala sa akin ng isang buhay na binuo ng aking anak nang wala ako. Ang bawat detalye sa apartment na ito, mula sa mga libro hanggang sa ayos ng mga unan, ay isang patunay sa 20 taon na ninakaw sa amin. Ngunit ang paghihinayang ay kailangang maghintay. Ang mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng mga kasagutan. Paano nangyari ang lahat ng ito? Paano nagising ang isang John Doe sa isang ospital dito sa Camarines Norte nang hindi man lang nalalaman ng mga autoridad sa Maynila? Sinimulan kong halughugin muli ang apartment sa pagkakataong ito ay may mas malinaw na layunin. Naghahanap ako ng anumang bagay na may kaugnayan sa ospital. Sa isang drawer sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng mga lumang resibo at bill ng kuryente, nakita ko ang isang makapal na brown envelope. Ang nakasulat sa labas ay Personal Medical Records. Nanginig ang aking puso. Ito na marahil iyon. Pinuksan ko ang envelope at inilabas ang mga dokumento. Ang mga papel ay luma na at naninilaw na sa mga gilid. Ito ang mga medical records ng isang pasyenteng walang pangalan, isang John Doe, na na-admit sa Date Provincial Hospital 20 taon na ang nakalipas. Ang petsa ng admission, ito ang parehong araw ng aksidente ni Michael. Nakasaad dito ang mga pinsalang tinamo niya, malubhang trauma sa ulo, maraming bali sa katawan at comatose state. Nakasulat din ang diagnosis, post-traumatic amnesia. Sa mga sumunod na pahina, nakadetalye ang kanyang mabagal na paggaling. Ang paggising niya mula sa coma pagkatapos ng ilang linggo, ang kanyang kumpletong pagkawala ng memorya, ang mga pagsusuri na ginawa sa kanya. Lourdes at Sasmamelin no Farmbreda, isang pangalan ang nakasulat bilang attending physician, Dr. Evelyn Chen. Iyon ang pangalang kailangan ko. Agad kong kinuha ang aking telepono, ang aking mga daliri, na dati nanginginig sa pagkalito ay ngayoy matatag at may direksyon. Hinanap ko sa internet ang Daet Provincial Hospital. Salamat sa Diyos, mayroon silang numero. Tumawag ako. Pagkatapos ng ilang pagpasa-pasa sa iba't ibang departamento, nagpanggap akong isang kamag-anak ng isang dating pasyente. Nais ko po sanang makausap si Dr. Evelyn Chen, sabi ko sa operator. Tungkol po ito sa isang pasyente niya 20 taon na ang nakalipas. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, si Dr. Chen po ay retirado na. Ngunit mayroon pa rin siyang maliit na klinika dito sa bayan. Maaari ko pong ibibigay sa inyo ang numero. Nakahinga ako ng maluwag. Salamat, salamat. Kinuha ko ang numero at agad na tumawag. Isang babae ang sumagot. Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon. Maingat na pinipili ang aking mga salita. Sinabi kong may hawak akong mga lumang medical records ng isang John Doe at kailangan kong makausap ang doktora tungkol dito. Tila naramdaman ng babae ang bigat ng aking boses at sinabing tatawagan niya ako pabalik.
Ang paghihintay sa tawag na iyon ay isa sa pinakamahabang 10 minuto ng aking buhay. Naglakad ako pabalik-balik sa apartment. Ang aking isip ay puno ng mga posibilidad. Ano kaya ang sasabihin niya? Maaalala pa kaya niya ang kaso pagkatapos ng 2 dekada at sa wakas, nagring ang telepono. Hello, Mr. Reyes ba ito? Isang boses ng isang matandang babae, mahinahon, ngunit may awtoridad. Ako si Dr. Chen. Sinabi sa akin ng aking sekretarya na mayroon kang mga katanungan tungkol sa isang kaso ko noon. Opo, doktora. Maraming salamat po sa pagtawag, sabi ko. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng aking boses. Tungkol po ito sa isang pasyenteng John Doe na dinala sa inyo pagkatapos ng isang malaking aksidente sa bus. 20 taon na po ang nakalipas. Narinig ko siyang pumuntong hininga. 20 taon? Matagal na yon. Ngunit ang aksidenteng iyon, mahirap kalimutan. Maraming nasawi at nasugatan. Naaalala ko ang isang John Doe, isang binata. Napakagrabe ng kanyang lagay, isa siyang himala na nabuhay. Doktora, sabi ko, naniniwala po ako na ang John Doe na iyon ay ang anak ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ano ang sinasabi mo, Ginoo? Paanong nangyari iyon? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang tawag sa telepono, ang pagpunta ko sa diet, ang apartment, ang mga litrato, ang liham, ang driver's license. Habang nagsasalita ako, nararamdaman kong tila nababawasan ang bigat sa aking dibdib. Sa wakas, mayroon akong napagsasabihan, isang taong bahagi ng kwento. Nakinig si Dr. Chen nang walang pag-abala. Nang matapos ako, muli siyang bumuntong hininga. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong pag-aalala. Mr. Reyes, ito ay hindi ka panipaniwala. Ngunit sa propesyon ko, natutunan kong hindi lahat ng bagay ay may simpleng paliwanag. Pakiusap, bigyan mo ako ng ilang oras. Mayroon pa akong mga kopya ng mga lumang file ko sa aking klinika. Hahanapin ko ang kaso niya, tatawagan kita ulit. Sumang-ayon ako. Ang sumunod na 2 oras ay parang walang hanggan. Nagtimpla ako ng kape, ngunit hindi ko ito mainom. Umupo ako, tumayo ako, tumingin ako sa bintana. Ang aking buong buhay ay nakasalalay sa kung ano ang mahahanap ng isang retiradong doktora sa kanyang mga lumang kahon. Nang tumawag siya muli, ang kanyang boses ay iba na. Mayroon itong panginginig, isang panginginig ng pagkabigla. Mr. Reyes, simula niya. Ricardo, tama ba? Ricardo, may natuklasan ako. Isang bagay na nakakakilabot. Huminto siya sandali. Nang gabing iyon ng aksidente, sobrang gulo sa ospital. 2 batang lalaki ang dinala sa amin mula sa iisang aksidente, halos magkasabay. Parehong malubha ang kalagayan, parehong walang pagkakakilanlan sa simula. Ang isa ang naging John Doe ko, ang isa pa, namatay siya pagdating sa ospital. Opo, doktora, sabi ko, at iyon po ang sinabi sa aming nangyari sa anak ko. Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Tiningnan ko ang mga chart, tiningnan ko ang mga initial description. May posibilidad, isang napakalaking posibilidad, na nagkaroon ng isang nakamamatay na pagkakamali. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko, kahit na nagsisimula ng mabuo sa isip ko ang isang nakakatakot na larawan. Ang 2 binata ay magkahawigang pangangatawan at edad. Sa gitna ng kaguluhan, sa dami ng pasyente, posibleng ang mga personal na gamit na natagpuan kalaunan na ginamit para sa identifikasyon ay napunta sa maling pasyente. Posibleng ang katawan ng binatang namatay ay ang napagkamalang si Michael at ang anak mo na comatose at walang malay ang naging John Doe na nailigtas namin, ipinahayag naming patay ang maling tao. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa akin na parang mga blok ng semento. Isang pagkakamali, isang simpleng trahedyang pagkakamali sa pagkakakilanlan. Ang 20 taon ng aking pagluluksa ay nakabatay sa isang pagkakamali. Ang galit, ang pighati, ang kaluwagan, lahat ay naghahalo-halo sa loob ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ricardo, nakikinig ka pa ba? Tanong ni Dr. Chen. Opo, sagot ko, ang aking boses ay isang mahinang kaluskos. Meron pa akong impormasyon dito, pagpapatuloy niya. Pagkatapos niyang ma-discharge, tinulungan siya ng DSWD, nakahanap siya ng trabaho.
Ayon sa mga huling tala ko dito, nagtatrabaho siya bilang isang night shift maintenance crew sa isang pabrika ng pagkain sa labas lang ng bayan. Isang trabaho, isang lokasyon, isang lugar kung saan ko siya matatagpuan. Ang lahat ng emosyon ay biglang napalitan ng isang matinding focus. Doktora, sabi ko, kailangan ko po ang address. Ang address na ibinigay ni Dr. Chen ay nakasulat sa isang maliit na piraso ng papel. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamahalagang mapa sa buong mundo. Isang pabrika ng delatang pagkain, mga 20 minuto ang layo mula sa sentro ng bayan. Sinabi niya na ang night shift ay nagsisimula ng alas 10 ng gabi. Tumingin ako sa orasan. Alas 7 pa lang. Mayroon akong 3 oras. 3 oras upang maghanda para sa isang sandali na hinintay ko sa loob ng 20 taon. Hindi ako mapakali sa apartment. Ang bawat sulok ay nagsasalita tungkol sa buhay ni Marcus, ang estrangherong may mukha ng aking anak. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kaya't nagpasya akong magmaneho na papunta doon. Mas gugustuhin kong maghintay sa parking lot ng pabrika kaysa maghintay sa loob ng bahay na ito, na napapaligiran ng mga multo ng isang buhay na hindi ko kilala. Ang pabrika ay isang malaking gusaling gawa sa metal na papaligiran ng mataas na bakod. Mula sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng mga makina. Nagpark ako sa isang madilim na sulok kung saan tanaw ko ang gate ng mga empleyado. At doon naghintay ako. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Inisip ko kung ano ang sasabihin ko. Paano mo sisimulan ang isang pag-uusap na 2 dekada ng huli? Anak, ako ito ang tatay mo, hindi ka patay. Masyadong direkta, baka matakot siya. Baka isipin niyang nababaliw ako. Marcus, maaari ba tayong mag-usap? Meron akong kwento para sa iyo. Masyadong maligoy. Baka hindi niya ako pansinin. Wala akong maisip na tamang salita. Marahil ay wala namang tamang salita para sa ganitong sitwasyon. Habang lumalapit ang alas 10, ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. Paano kung hindi siya pumasok ngayong gabi? Paano kung nag-resign na siya? Paano kung hindi ko siya makilala? Ang mga litrato ay isa lamang. Ang makita siya ng personal bilang isang ganap na lalaki ay ibang usapan. Bandang 9:45, nagsimulang dumating ang mga manggagawa para sa night shift. Dumarating sila ng isahan o dala-dalawa nakasakay sa mga motorsiklo o tricycle. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng damit trabaho, dala ang kanilang mga baunan. Bawat lalaking nasa katanghalang gulang na dumadaan sa gate ay pinag-aaralan ko. Ang aking mga mata ay nananakit na sa katitig, ang aking puso ay tumatalon sa bawat anino, at pagkatapos nakita ko siya. Naglalakad siyang mag-isa, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang paglalakad ay pamilyar. Ganoon na ganoon ang paglalakad niya noong high school, medyo nakayuko, na para bang pasan niya ang bigat ng mundo. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na t-shirt at maong. Mas payat siya kaysa sa mga litrato. Ang kanyang buhok ay mas maikli. Ngunit habang papalapit siya sa liwanag ng poste sa may gate, walang duda. Siya iyon, ang aking si Michael. Ang lahat ng hangin ay nawala sa aking katawan. Hindi ako makagalaw. Pinanood ko lamang siyang mag-log in sa guardhouse at maglakad papasok sa malaking pintuan ng pabrika. Nawala siya sa aking paningin. Nakatulala ako sa loob ng ilang minuto. Ang katotohanan ay bumagsak sa akin. Nakita ko siya. Totoo siya, humihinga, naglalakad, nabubuhay. Hindi siya isang multo sa telepono o isang imahe sa isang lumang litrato. Kailangan kong kumilos. Ngayon na lumabas ako ng kotse at lumapit sa guardhouse. Magandang gabi po, sabi ko sa gwardiya. Mayroon po sana akong hinahanap na empleyado. Si Marcus Powell po. Tiningnan ako ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Kaano-ano po kayo ni Marcus? Nag-atubili ako. Ako po ang tiyuhin niya. Galing pa po akong Maynila. May mahalaga po sana akong sasabihin. Mukhang naniwala naman ang gwardiya sa edad ko at sa sinabi ko. Naku, kakapasok lang po ni Marcus. Nasa maintenance area po siya sa likod. Sige po, pero sandali lang po kayo. Bawal po talaga ang bisita sa oras ng trabaho. Nagpasalamat ako at pumasok sa gate. Ang ingay ng mga makina ay mas malakas sa loob.
Sumunod ako sa direksyon na itinuro ng gwardiya. Ang amoy ng langis at metal ay nanunuot sa hangin. Sa dulo ng isang mahabang pasilyo, may nakita akong isang bukas na pinto na may nakasulat na maintenance. Sumilip ako sa loob. Nandoon siya, nakatalikod. Inaayos ang isang maliit na makina. Ang kanyang mga braso ay maskulado, ang kanyang mga kamay ay sanay sa paggawa. Pinanood ko siya ng ilang sandali, sinasaulo ang bawat galaw niya. Ito ang anak ko, isang mekaniko, isang manggagawa, isang survivor. Huminga ako ng malalim at nagsalita, "Marcus?" Lumingon siya at sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkalito. Tinitigan niya ako na parabang sinusubukan niyang alalahanin kung saan niya ako nakita. "Opo, ako po. Sino po sila?" tanong niya. Ang kanyang boses na ito ang boses sa telepono, ngunit mas malinaw, mas totoo. Dahan-dahan akong lumapit. "Ang pangalan ko ay Ricardo Reyes. Maaari ba tayong mag-usap saglit? Kahit 5 minuto lang." Tiningnan niya ang makinang inaayos niya, pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Mayroon sa aking mukha marahil sa aking mga mata na nagpatigil sa kanya mula sa pagtanggi. "Sige po, dito na lang po tayo." Tumayo kami sa gitna ng maingay na silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga fluorescent lamp. Ang pag-uusap ay naging mahirap at puno ng pag-aalinlangan. Sinimulan ko sa pagsasabing may dala akong balita tungkol sa kanyang nakaraan. Sa simula, siya ay depensibo. Sinabi niyang wala na siyang pakialam sa nakaraan, na kontento na siya sa buhay niya ngayon. Ngunit hindi ako sumuko. "Mayroon ka bang mga panaginip, Marcus?" tanong ko. "Mga panaginip tungkol sa ibang buhay, sa ibang pangalan?" Natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng bahagya. Paano niyo po nalaman yon?" "Dahil sa mga panaginip na iyon," sabi ko. Ang aking boses ay nagsisimulang manginig sa emosyon. "Ang pangalang naririnig mo ay Michael, hindi ba?" Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. "Nararamdaman mo bang kilala mo ako?" ang tanong ko. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. "Tingnan mong mabuti ang aking mukha. Wala ka bang nararamdamang kahit anong pamilyar?" Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang matinding pakikibaka, isang laban sa pagitan ng kanyang isip na nagsasabing ako ay isang estranghero at ng isang bagay na mas malalim, isang bagay sa kanyang dugo na nagsasabing ako ay pamilyar. "Hindi ko po alam," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "Pero ang inyong boses at ang inyong mga mata, parang narinig at nakita ko na dati. Sa mga panaginip ko, palagi ko kayong nakikita sa mga panaginip ko." Ang mga salitang iyon na ang kailangan ko. Hindi man niya ako maalala, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang puso ay hindi nakalimot. "Ang pangalan mo ay hindi Marcus," sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa aking mga mata. "Ang pangalan mo ay Michael Reyes. At ako ang tatay mo." Ang mga huling salitang binitawan ko ay nanatiling nakabitin sa maingay na hangin ng maintenance room. "Ako ang tatay mo." Si Marcus o Michael ay tumitig lamang sa akin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng lubos na pagkalito at pagkabigla. Umiling siya, isang mabagal, halos hindi mahahalata na paggalaw. Tila ang kanyang isipan ay tumatangging tanggapin ang sinasabi ng kanyang mga mata at ng kanyang mga panaginip. "Imposible po," sabi niya. Ang kanyang boses ay naging depensibo muli. "Wala po akong pamilya. Sinabi nila sa akin, walang naghahanap sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Walang naghahanap sa akin. Ang sakit. Hindi niya alam na sa loob ng 20 taon, ang tanging ginawa ko ay ang hanapin siya sa aking mga alaala sa bawat sulok ng aming bahay, sa malamig na bato ng kanyang puntod. "Nagkamali sila, anak," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng pagsusumamo. "Nagkamali ang lahat. Akala namin ay pumanaw ka na sa aksidente. Ngunit buhay ka, narito ka." Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang lumang litrato na lagi kong dala-dala sa aking pitaka. Isang litrato naming dalawa kuha noong huling Pasko bago ang aksidente. Nakangiti kami pareho.
Ang kanyang braso ay nakaakbay sa akin. Inabot ko ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Tinitigan niya ang litrato ng matagal. Tinitigan niya ang mas batang bersyon ng kanyang sarili at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Nakikita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Nakikita niya ang pagkakahawig, ngunit ang tulay sa pagitan ng pagkakita at pag-alala ay sira. Kailangan ko ng patunay, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag, ngunit puno ng isang bagong uri ng sakit. Isang sakit ng pag-asa na natatakot siyang yakapin. Hindi po ako maaaring maniwala sa mga salita lamang. Masyadong malaki ang sinasabi ninyo. Tumango ako. Inaasahan ko na ito, tama siya. Pagkatapos ng 20 taon ng kasinungalingan, hindi sapat ang mga salita at lumang litrato. Mayroon akong paraan, sabi ko. Isang paraan na hindi maaaring magsinungaling. Isang paraan na magpapatunay sa lahat. Handa ka bang malaman ang katotohanan? Ano man ang sabihin nito? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pananabik. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, tumango siya. Opo. Kinabukasan, tinawagan ko si Dr. Chen. Ikinuwento ko ang nangyari. Ang kanyang boses ay napuno ng emosyon. Iminungkahi niya ang isang DNA test. Sabi niya, mayroon siyang kakilalang laboratorio sa Naga City na ilang oras ang layo na maaaring magproseso nito ng mabilis. Siya na mismo ang tumawag sa laboratorio at ipinaliwanag ang urgensya ng sitwasyon. Ang pagkumbinsi kay Marcus na sumama ay hindi naging madali. Puno siya ng pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, ang pagnanais na malaman kung sino talaga siya ay nanaig sa kanyang takot. Nagpaalam siya sa kanyang trabaho sa loob ng 2 araw. Sa biyahe papuntang Naga, halos hindi kami nag-usap. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita at 20 taon ng distansya. Paminsan-minsan, sumusulyap ako sa kanya. Nakatingin lamang siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga tanawing dumadaan na para bang naghahanap ng isang bagay na pamilyar sa isang mundong ganap na banyaga sa kanya. Sa laboratorio, ang proseso ay mabilis at klinikal. Kumuha sila ng sample mula sa loob ng aming mga pisngi. Ang technician na sinabihan na ni Dr. Chen tungkol sa aming kwento ay nakatingin sa amin ng may halong awa at pagkamangha. Sinabi niya na ang resulta ay lalabas sa loob ng 2 araw. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahabang 48 oras ng aking buhay. Bumalik kami sa daet at nanatili sa kanyang apartment. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng aming pamilya. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa kanyang ina, sa kanyang mga lolo at lola, sa kanyang mga pangarap noong bata pa siya. Nakikinig siya ng tahimik. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata na ang bawat salita ko ay tumatagos, naghahanap ng isang lugar sa kanyang isipan na maaaring pag-ugatan. Hindi ako natulog, hindi rin yata siya natulog. Gabi-gabi, naririnig ko siyang naglalakad sa kanyang silid. Ano kaya ang iniisip niya? Nakikita niya kaya ang sarili niya bilang si Michael? O lalo lang siyang nalilito? Isang taong napunit sa pagitan ng 2 pagkatao? Sa hapon ng 2 araw, habang kami ay tahimik na nakaupo sa sala, nagring ang aking telepono. Pareho kaming napatalon. Sa screen, nakita ko ang pangalan ni Dr. Chen. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na iyon, ang sandali ng katotohanan. Tumingin sa akin si Michael. Sa isip ko, siya na si Michael. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Tumango siya, nagbibigay sa akin ng permiso na sagutin. Hello, doktora, sabi ko, ang aking lalamunan ay tuyo. Ricardo, sabi ni Dr. Chen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nararamdaman ko ang bigat sa likod nito. Tumawag na ang laboratorio, hawak ko na ang resulta. Huminga ako ng malalim. Ano po ang sinasabi nito? Nagkaroon ng isang maikling paghinto na parang tumagal ng 1,000 taon. At pagkatapos, sinabi ni Dr. Chen ang mga salitang magbabago sa aming buhay magpakailanman. Ricardo, walang duda, ang resulta ay nagpapakita ng isang 100% parental match. Si Marcus Powell
ay si Michael Reyes. Siya ang anak mo. Pinitawan ko ang telepono, napatingin ako kay Michael. Nakatingin din siya sa akin, naghihintay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa at takot. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng kumpirmasyon, ng kaluwagan, ng 20 taon ng naipong pagmamahal at pighati. Ikaw nga, bulong ko, ang aking boses ay basag. Ikaw ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagguho ng pader na itinayo ni Marcus Powell sa paligid ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pagkaunawa, isang pagtanggap. Ang misteryo na bumalot sa aming buhay sa loob ng 2 dekada ay sa wakas natapos na. Ang agham ang nagbigay ng huling salita. Ngunit habang nakatingin ako sa aking anak, na ngayon ay isang estranghero sa sarili niyang buhay, alam kong ang pagtatapos ng misteryo ay simula pa lamang ng isang mas mahirap na paglalakbay, ang paglalakbay ng paghilom, ng pag-alala at ng muling pagbuo ng isang pamilyang winasak ng isang nakamamatay na pagkakamali ng tadhana. Pagkatapos ng tawag ni Dr. Chen, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa apartment. Ang katotohanan na hinanap ko sa loob ng 20 taon ay narito na. Nakaupo sa harapan ko ang aking anak. Ngunit ang kagalakan na inaasahan kong maramdaman ay may kasamang isang bagong uri ng kalungkutan. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang estranghero na may pamilyar na mga mata. At nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong bagay. Tinitingnan niya ang isang ama na hindi niya maalala. Hindi kami nanatili sa apartment. Ang mga dingding na iyon ay masyadong puno ng buhay ni Marcus Powell. Kailangan namin ng isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan kami ay 2 tao lamang, hindi isang ama at isang multo. Umupo kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Isang simpleng lugar na may mga mesang plastik at amoy ng mainit na sabaw. Sa pagitan namin isang tasang kape para sa akin at isang baso ng tubig para sa kanya. Walang nagsasalita sa simula. Ano nga ba ang sasabihin mo sa isang taong nawala sa iyo ng 2 dekada? At ano ang sasabihin niya sa isang amang ngayon lang niya nakilala? Ako ang unang nagsalita. Ikinuwento ko ang tungkol sa kanyang ina, kung paano siya nito kamukha kapag tumatawa. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga pangarap niya noong bata pa siya, ang kanyang pagkahilig sa pag-aayos ng mga sirang gamit. Hindi ko ito ginawa upang pilitin siyang alalahanin. Ginawa ko ito upang ipakilala sa kanya ang sarili niya, ang sarili niyang ninakaw ng tadhana. Nakinig siya. Sa bawat kwento nakikita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha, hindi pag-alala, kundi isang uri ng pagkaunawa, isang pagtanggap. Sa wakas nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahina, puno ng bigat. Umamin siya sa isang mahinang boses na hindi niya ako naaalala. Hindi niya naalala ang kanyang ina o ang bahay namin sa Maynila. Ang tanging buhay na alam niya ay ang buhay ni Marcus. Ang buhay ng isang lalaking nag-iisa na may mga panaginip na hindi niya maintindihan. At doon, sa gitna ng kainan na iyon, hinarap namin ang isang masakit na katotohanan. Buhay nga si Michael. Ngunit ang 20 taon nawala na iyon. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo na hindi nangyari. Ang mga kaarawan na hindi namin na ipagdiwang. Ang mga pagkakataon na sana'y magkasama kami. Hindi na maibabalik ang mga iyon. Ang pagluluksa ko sa loob ng 20 taon ay totoo. At ang buhay niya, bilang si Marcus, gaano man ito kalungkot, ay totoo rin. Ngunit pagkatapos, sa kabila ng lahat ng sakit, may nakita akong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang kislap, isang tanong, ano po ang mangyayari ngayon? Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang mga kamay na ito ay matanda na, ngunit kaya pa nilang humawak, kaya pa nilang gumabay. Hindi natin maibabalik ang kahapon, anak, sabi ko, pero mayroon tayong ngayon. At marahil ay mayroon din tayong bukas. Hindi ito isang magandang pagtatapos na tulad sa mga pelikula. Walang biglaang pagbabalik ng alaala.
walang mahigpit na yakap na puno ng luha. Ang mayroon lamang ay isang tahimik na pagtanggap at isang desisyon na magsimula muli, hindi bilang si Ricardo at ang nawawalang si Michael, kundi bilang si Ricardo, isang matandang ama, at si Michael, ang kanyang anak na kailangan niyang kilalanin muli. Isang araw sa isang pagkakataon, isang kwento sa isang pagkakataon. Inubos ko ang aking kape. Uminom siya ng kanyang tubig, nag-order kami ng pagkain. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, sabay kaming kumain. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito katahimikan ng pagkawala. Ito ay isang bagong uri ng katahimikan, isang katahimikang puno ng pag-asa.